Book of Genesis, chapter 44, verse 1 to 5. Samantala, inutos ni Jose ang tagapagmahala ng alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, punuin ninyo ng pagkain ng mga sako ng magkapatid ayon sa kanilang makakaya at ilagay sa mga sako nila ang perang binayad nila. Ilagay ninyo ang kopang pilak sa sako ng bunsong kasama ng perang binayad niya sa pagkain. Ginawa at ng tagapamahala ng alipin niya na sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na daladala ang kanilang ng sako. Hindi pa sila makakalayo sa lungsod nang sabihin ni Jose sa kanyang tagapahalagang alipin, bilisan ninyo, habulin mo ang mga taong iyon at kung maabutan nyo siya, sabihin mo sa kanya, bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuti pinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na inuman aking amo? Ginagamit niyang panghuhula. Masama ang ginagawa ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis chapter 44 verse 6 to 9. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan, gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay. Continue natin sa Genesis chapter 44. Ang sabi dito, very well then, he said, let it be as you say. Whoever is found to have it will become my slave. The rest of you will be free from a blame. 11. Each of them quickly lowered his sack to the ground and opened it. Then the steward proceeded to search, beginning with the oldest and ending with the youngest. And the cup was found in Benjamin's sacks. At this they tore their clothes. Then they unloaded their donkeys and returned to the city. Amen po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 44 verses 14 to 17. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala, kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 44 verses 18 to 21. Then Judah came near to him and said, O my Lord, please let your servant speak a word in my Lord's hearing, and do not let your anger burn against your servant, for you are even like Pharaoh. The Lord asked his servants, saying, Have you a father or a brother? And we said to my Lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, who is young. His brother is dead, and he alone is left of his mother's children. And his father loves him. Then you said to your servants, Bring him down to me, that I may set my eyes on him. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Genesis 44 verse 22 to 25. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata, sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo, hindi na ninyo kami tatanggapin dito.
kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Uli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 44, verse 26 to 28 po. So, basahin po natin. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam na namin naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. Lamang po. Amen. Genesis chapter 44, verse 29 and 30. Matandaan ako kung isasama niyo din itong isa at may masamang mangyari sa kanya. Para niyo na din ako pinatay sa sobrang lungkot. Sir, mahal na mahal ni tatay ang bunso namin. Pagbuwi kami ngayon at di namin kasama yung bata. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 44, verse 31 to 34. Tiyak na siya ay mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya kong aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako nang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Amen. Ayan, makikita natin dito sa Genesis chapter 44 ang nawawalang kopa. Dito ay inutusan ni Jose ang kanyang mga katiwala para punuin ng trigo ang mga gamit ng kanyang mga kapatid. Yun ay para subukin kung talaga nagbago na ang kanyang mga kapatid, at ang ginawa ng kanyang mga alipin ay hinarang sila at ichinik ang kanilang mga gamit, at doon na nga nakita yung mga trigo. Nagalit si Jose at sinabi niya sa kanyang mga kapatid ay iwan ang kanyang bunsong kapatid para alipinin. Diba? Ayan, makikita natin dito na si Judah mismo ang nagmakaawa kay Jose para hindi na siya alipinin. Hindi na alipinin bunso nilang kapatid, at nang makaawa na siya na lang yung alipinin. Diba? Makikita natin yung pagbabago at pagsisisi ng kanyang mga kapatid dahil kaya niya magsakripisyo para sa mahal niyang kapatid. Diba? Kung noon ay hindi sila natakot at basta na lang nila ibinenta yung kanyang kapatid na si Jose, pero ngayon siya na mismo yung nagmakaawa at siya yung magsakripisyo para sa kanyang kapatid. Diba? Ang pagbabago natin ay makikita natin sa ating pagsisisi. At ang pagsisisi naman ay makikita natin hindi lamang sa pagsusuri ng isang tao, kundi sa gawa. Diba? Ang pagmamahal naman natin ay may kasamang sakripisyo. Amen. Amen.